But the topic na ating pong bibigyan ng klase ngayon ay is about a woman. A woman bleeding for 12 years. Napakahirap, napakasakit ng kanyang dinaranas. But we can learn from her. Imagine 12 years, pero gumaling siya. Ano bang ginawa ng babae na ito? Okay, tingnan natin sa verse 43. Anong ginawa niya? And a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years, but no one could heal her. Imagine going to doctors, no? Experts, every practitioner of medicines. Imagine receiving nothing from them, receiving no healing from them, no? Spending a lot of money, no one could heal her. Kapatid, minsan ang buhay natin, no? Ginawa na natin lahat, subalit wala pa rin nangyayari. Ganito yung babae. So, dito naman ayon naman kay Mark, no? This woman, she had suffered a great deal under the care of many doctors and had spent all she had. Yet instead of getting better, she grew worse. Ano ang ginawa niya? She resolved not to die. Amen? She resolved not to die. Hindi ako mamamatay. Nang sa karamdaman ito, she knew in her heart, she will be healed. Kaya yung may karamdaman dyan, no? If we have some ailments or sickness, don't ever give up. No? Resolve not to die. Mabubuhay ako. Pagagalingin ako ni Lord. Di ba dapat ganun din? Pagka meron tayong karamdaman, huwag kang mawalan ng pag-asa. Habang buhay ka pa, meron pang magagawa ang makapangyarihan sa buhay natin. Amen? Meron pang magagawa. Hallelujah. May karamdaman ka, huwag kang mawalan ng pag-asa. Be determined that you will get healed. Be determined. Marami nang sumusuko sa buhay nito. But this woman, he didn't give up. Hindi siya nag-give up. Punong-puno ng pag-asa. She said within herself, I will struggle. Handa kong tiisin, magtiis ang mga bagay ito. If there is possibility of removing this plague, it shall be removed. Amen. See her determination. Even if it cost me pain or money, kahit na masakit ito at kahit na maubos ang aking pera, then, if there is possibility there, it shall be removed. Isa na wala ng pag-asa. So what a blessing if there is someone unsaved who is listening today would say, I am a lost soul, but if a lost soul can be saved, I will be saved. If guilt can be washed away, mine shall be washed away. If a heart of stone can be turned into a heart of flesh, I long to have it. I will never rest until this gracious work is worked in me. Kapatid, we consider ourselves, when we are not in the Lord, we are spiritualized. Would you do nothing of your salvation, of healing spiritually? Hindi ka ba gagawa? Kung meron tayong problemang spiritual, kung tayo may karamdamang spiritual, hindi ba tayo gagawa ng paraan? Hindi ba tayo gagawa? Hindi ba tayo kikilos? Gaya ng sinabi sinasabi dito, kung maliligtas ang kaluluwa, bakit hindi ako maliligtas? We are all spiritually sick. But if we need to be saved, we will be saved. Diba? If there is a guilt, kung meron akong kasalanan, then
it can be washed away. If I have a heart of stone, matigas ang puso ko, itong katigasan ng puso ay maaring gawing pusong laman, a heart of flesh. Palalambutin ng Panginoon. I long to have it. But sad to say, many people doesn't feel it. Di ba? Hindi nila nararamdaman. Meron silang sakit magmula nung sila ay makakilala ng masama na at mabuti. Ang tao ay meron ng karamdaman hanggat hindi niya natatagpuan yung magpapagaling sa kanya. So many people, they are today. They are spiritually sick, but they are not looking for the great doctor. Ganun ang mga tao. May karamdaman, pero walang ginagawa. But this woman, di ba? Pag may karamdaman ka physically, gagawa ka ng lahat ng paraan. Pag may karamdaman ka spiritually, hindi mo ba gagawin din yung lahat? Hindi mo ba hahanapin ang Panginoong Jesus? Will you not seek the Lord for your spiritual healing? Eh may karamdaman ka. Kapatid, we need, no? Tayo na wala pa sa Panginoon, we need to recognize, no, the need of a healer in our spiritual lives. Kailangan natin yan. Last, it is not so with many. Many are sick with serious spiritual disease, but they make no resolve to have it cured. Kakalungkot to. Dami kong mga tao ngayon. Serious spiritual disease. Meron sila. But they make no resolve to have it cured. But this woman, we heard someone, no, from God who is healing the sick. Pag meron kang naririnig na merong nagpapagaling, itong babaeng ito ay naniwala siya. So many are not conscious of their true conditions. Totoo yan. The true conditions of their spiritual. And hence, they have no mind to seek. So many people today, nakakalungkot. Ito ba? Dumaan tayo sa buhay na yan. Did we not seek the Lord? During those period, we are not in the Lord. We are spiritual sick, no? Then someone we have heard sharing the gospel to us. Will we not react, no? Will we not react and believe and hear about those people, about those Christians who are saying about the gospel, about the salvation of Christ? Subalit natin ito, they have no man to seek again. They must realize, di ba, that they are spiritually sick. Katulad ng babae ito, may karamdaman, wala kang gagawin. That is abnormal. Diba? May sakit ka physically. Hindi ba pupunta ka sa doktor? Will you not go to a doctor if you're sick? May sakit kang spiritual. May problema kang spiritual. Anong ginagawa natin? You hearers of the Word of God. You who listen to the gospel. May sakit ka. Anong gagawin mo? Hindi ka ba ikaw ay kikilos? Ang babae ito, hindi niya tinanggap ang kanyang kapalaran. Ganito na lang ako. She has to do something in her life. May gagawin siya sa buhay nito. Wala kang gagawin. May problema kang spiritual. You are still not saved. You are condemned, no, to die, to suffer, to perish in hell. But still, you're not doing nothing with your spiritual life. Wala ka bang gagawin? That is abnormal, di ba? May sakit ka, pero wala kang ginagawa sa iyong spiritual na buhay. Don't ever do that.
Huwag mo nang tanggapin. Ganito na lang ako. No? Hindi naman totoo yung sinasabi. There is no truth in the gospel. There is no truth in the Lord Jesus. Hindi ako naniniwala dyan. No? It is a very sad, no? Sad to hear people saying that. Diba? So how should many desire healing when they do not believe that they are diseased? Paano sila magnanasa ng kagalingan kung wala naman silang paniniwala na sila'y may sakit? Dapat maramdaman natin na meron tayong sakit. No? Not only physically, but spiritually. Dapat maramdaman natin yan. Na tayo may karamdaman. Huwag tayong gumaya sa ibang mga tao. No? They do not desire to be healed because according to them, they are not sick. So the plain directions of the gospel, anong sinasabi ng gospel? Seek the Lord. Isaiah 55:9. Seek the Lord while He may be found. Ganito yung ginawa ng babae ito. Narinig niya lang si Lord nagpapagaling. I'm going to Him. That's it. Meron kang narinig tungkol sa kaligtasan ng kaluluwa. I'm going to listen to the Word of God. I'm going to listen to the gospel. I'm going to listen to those preachers who preach the gospel. Yung babae, ganun. I have my illness for 12 years. I need a healer. I will seek Him who is going to heal me. I will seek Him. Kasi sabi ni Isaiah, seek the Lord while He may be found. Kung pinalagpas ng babae yung pagkakataong yun, binaliwala niya si Jesus, will she get healed? What's that? Hindi siya gagaling. While He may be found, ito na yung pagkakataon niya. Meron siyang paa upang lumapit. Kahit na siyang outcast, He will do something. Gagawa siya ng paraan upang mahawakan niya yung laylayan ng damit ng Panginoon. Gagawa ng paraan. Are we doing it spiritually? People who are unsaved, people who have not known Christ in their lives, lahat ng mga nakikinig, ginagawa ba natin ito? Yes. How dare many set these gracious words aside. Binabaliwala nila yung salita. When He may be found, makahuli ng lahat. Bakit? Paano nagiging huli? Hindi na humaba yung buhay natin. Hindi mo sinamantalang pagkakataon. Habang nandyan ka malakas, take the Word of God in your life. Seek Him. Hanapin mo na siya habang tayo ay buhay pa. We do not know the future. What will happen tomorrow? Hindi natin alam yan. Pero ito na yung pagkakataon natin. Narinig ng babae ito ang Panginoong Yesus. I will go to Him. Yes, we will go to Him. No? That is because in the Lord we have the healing. Sa Kanya lamang. Sino? Sino yung nakarinig ka na meron nagpapagaling, no? Nagpapagaling ng bulag, nagpapalakad ng pilay, at bumubuhay ng mga patay? Hindi ba ikaw ay maging interesado sa Kanya sa ito? Meron kang narinig na meron, no, na nagbibigay ng buhay na walang hanggan, walang bayad. Hindi mo ba hahanapin yung taong ito, yung person na to, para ikaw ay gumaling? Of course. Parang minsan, yung daan ng tao, the ways of man, ay kamangmangan lang lahat. Even though how intellectual sometimes they are, no? But they are, sabi nga, no? They are just foolishness, no? They are just fools.
Sabi ng kasulatan, di ba? Many people, sabi, they're fools. So, why? Because hindi nila binigyan pansin yung bagay na mahalaga. It is more likely to happen to many people as the rich man in the parable in Luke 16:20 to 24. The parable of the rich man and Lazarus. It will happen to them suddenly. Alam niyo mo yun, di ba? The rich man, ano sabi ng rich man in Hades, where he was in torment, he looked up and saw Abraham far away with Lazarus by his side. So he called to him, Father Abraham, have pity on me and send Lazarus to dip the tip of his finger in water and cool my tongue because I am in agony in this fire. Kapatid, sa araw, kung hindi mo bibigyan pansin ang Panginoong Yesus, magigising ka na lamang. Pagbukas ng iyong mga mata, ikaw ay nandun na sa kahirapan, ikaw ay nandun na sa naglalagablag na apoy ng sabi ng mayaman ito. Do we like that to happen in our lives? The rich man, sabi, pagkagising niya, pagbukas ng kanyang mata, he was in torment. This is a warning, di ba? Seek the Lord while He may be found. But not this rich man. Walang kwenta sa kanya. No? Ang buhay spiritual. What is important to him is yung buhay dito sa mundo. The life in this world. The life in this earth. That is what is important to him. Ganun ang mga rich man. What is important to me is what I am seeing. No? What I have in my life now. What is important to me is about fame, about money, about wealth, about everything in this world. That is the most important to me. But regarding Jesus, He is not important. Ganun sila. He is not important. That's why, nagising na lamang sila, nasa impyerno sila. So, number 2, she did not only resolve not to die, but she went to the physicians. Pinuntahan niya yung mga doktor. Kaya nung nabasa natin kanina, going, no, seeing doctors to cure her. But in vain, walang nangyari. No? This is the best thing that she could do. Diba? Going to the physicians. At that moment in time, though she failed, yet she did what is most likely to succeed. Nag-fail siya doon sa mga doktor. Pinuntahan niya yung bawat manggagamot na alam niya pagagalingin siya. Hindi siya papayag na hindi siya gagaling. Hindi siya papayag na mananatili ang kanyang karamdaman sa kanyang buhay. Kahit na bigo siya. Sabi nga dito, she did what is most likely to succeed. Ginawa niya yung nararapat upang siya'y gumaling. Ganun din naman sa buhay natin. Gagawin mong lahat, no, upang ikaw ay gumaling. Kapag may karamdaman ka, hanapin mo kung sinong doktor ang magaling dyan. Siyempre, yung mga tao ganito, sino ba kung doktor na espesyalista na dapat gumamot sa atin, magpagaling sa atin, pupuntahan mo yan because you want to live. You resolve not to die. Di ba ba? Ganun tayo eh. Kung ayaw mo rin lang umaling, mamatay na nga tayo. But this woman, no, gahin natin siya. She resolved not to die. Amen? I will do everything. I will go all to the doctors or specialists, practitioners. I will go to them. It's been spending all my money. That is right. Yun ang tama. Even though she failed. When a soul is resolved to find salvation, he would use every likely means to find it. Pagka gusto natin maligtas, pagka gusto natin makapiling si Lord, makasama si Jesus sa langit, siyempre, gagawin natin lahat. Diba? Use every likely means upang hanapin ang nagbibigay buhay nito. We found
it. Di ba? We found it. And now we have found the Lord. Hindi ba tayo nagagala ngayon? Masaya tayo because wala na tayong problema. Kahit mamatay tayo, kahit magkaroon ng gera, kahit anong mangyari sa mundo ito, kahit anong tribulasyon dumating dito sa mundo, what is important is, I will be with the Lord. Whatever will happen to this world. Yun naman ang mahalaga eh. Di ba? Nanganganib na magkaroon ng gera. Di ba ba? Because of the South China Sea, sabi nga, claimed by the Chinese or by China, nanganganib tayo. No? And we would like to be, not to be bullied by the Chinese. No? We seek help, no, from the Americans, from the Japanese, from the Australians. No? We allied ourselves to them. For in case of war, we will have someone to help us defend our country. Pero iniisip ba natin yung ating salvation of our souls? That is the most important. Not the salvation, no, from a war. So some are wise enough to hear the gospel to come at once to Jesus, but others make great mistakes. Yung mga wise, you are called wise, no? If you come to Jesus, at once to Jesus, you are considered wise. But you are foolish. You are a fool. Sabi niya, if you make that great mistake, not accepting the gospel of the Lord Jesus. That is a great mistake. No? Isang malaking pagkakamali sa buhay na darating sa iyo, yung hindi mo tinanggap ang Panginoong Hesus, ang kaligtasan, ang ebanghelyo ng kaligtasan, na ikaw ay binigyan ng pagkakataong marinig ito at ito'y binaliwala mo. Nakakalungkot po yun. Jesus have passed by, but you only look to Him and you have done nothing. Napakahirap po. Dumaan, the great person in the world, no? But you disregard Him in your life. Yun ang napakasakit na mangyayari sa buhay natin. Binigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon, pero binaliwala. Sayang ang pagkakataon niya. Every day, the Lord is passing by to those who are unsaved. Anong gagawin natin? Ahayaan ba natin na siya ang Panginoon ay dumaan lang? You know, kapag tayo pumunta sa isang tao, no, bringing them the good news, then it is the Lord passing by them. Because we are God's disciples, we are God's messenger, bringing the gospel to them. When we pass by and we share them the gospel, then they, sabi niya, they let that opportunity pass for them. Sinayang nila na lumagpas ang pagkakataon. That's why, as God's disciples, as God's servants, we must always be ready because we represent Jesus in our lives. Always ready, no, to have someone, no, share the gospel of the Lord. Be ready, no? Yun ang tungkulin natin. Yun ang bahagi natin. Ipinakita ni Lord sa atin, He is only passing by. But many people are just following, no, not doing something. But this woman, ano ginawa ng woman ito? Hindi niya pinalagpas ang pagkakataon niya. Kapatid, huwag mo rin palagpasin ang pagkakataon niya. So this woman went to the doctors who were supposed to understand the science of medicine.
Pagka may sakit tayo, it's our always saying, please see a doctor. Di ba? Wala namang may sakit na wala sinasabi, sige, diyan ka na lang. Hanggang mamatay ka. We always say doctors. Di ba? Ganon din naman tayo, spiritually speaking. We will always seek someone to heal our spiritual sickness. Meron ang problema sa kaluluwa, the problem of soul, then we have to seek Him. Hanapin natin siya habang nariyan pa siya, habang available po siya. Many in these days do not do the same thing. They heard new discoveries of cultured men and hear their talk of littleness of sin and the non-necessity of new birth. Kapatid, yung pinupuntahan ng tao ngayon, yung doktor lang dito sa lupa. Ang galing ng doktor nito. Nakikita natin sa TV, nakikita natin sa YouTube. Ang galing ng doktor nito. Ang galing na mag-advise, mag-prescribe ng mga gamot sa atin. But the problem is, they do not talk about Jesus. Di ba? Wala silang sinasabi tungkol kay Jesus. Walang sinasabi na sa new birth, no? The necessity of new birth. Walang sinasabi. Gumaling ka ba? Pag gumaling ka lang physically, no? You are not completely. Because you need Jesus to be healed completely. Kailangan mo si Jesus. So, ganun ang tao, hinahanap natin yung magbibigay ng kaginhawaan, kagalingan sa atin. Many of those people are doing that, looking for doctors, no, for their sickness, but not looking for doctor to look, to see, to heal their spiritual sickness. So the poor deceived creatures. Maraming naligaw, maraming nadaya, maraming naisahan ng dyablo. No? They find in the long run that nothing comes of it. No? Hindi pala yun ang tunay na buhay. Yung meron ka lamang, no, a healthy body. No? We must also have a healthy spiritual life. For the wisdom of man is nothing but a pretentious folly. Sapagkat ang karunungan ng tao ay baliwala, kundi ito isa lamang pagmamayabang ng kamangmangan. Pinagyayabang ba ang kamangmangan? Ganun ang wisdom ng tao. No? Ipinagyayabang ang kamangmangan. That is the wisdom of man. But not the wisdom which comes from the Lord. So the world by wisdom knows neither God nor His salvation. The wisdom of man. We cannot blame the woman. Diba? Masisisi mo ba yung babae ito? She went first to those whom she thought to know most. So gagawin niyang lahat kasi ito yung makapagpapagaling sa akin. Handa akong gumastos, mauubos man ang aking pera, gagawin ko. This woman's living was wasting away as well as her life. Sinasayang lang ng babae nito ang kanyang pamumuhay. Ganon din naman ang kanyang buhay. She continued to pay and pay and pay but received no benefit from it. Wala namang masama doon. But of course, wala namang nangyari sa kanyang buhay. Paying and paying but no benefit from it. Lahat, no? Naubos ng kayamanan niya. So, do you see where the woman was? She was in downright, desperate earnest to have her mortal sickness healed. And so she spared neither her labor nor her living. Makikita mo babaeng ito na malungkot, desperado, ubos ng kayamanan, naghihirap na. Ganun ang narawan ng babae ngayon. No? So in this way, we may wisely imitate her. Kasi nakita natin sa babae ito, hindi siya sumusuko. Kahit na maubos ang kanyang lakas, maubos ang kanyang pamumuhay, hindi siya titigil.
hanggat hindi niya natatagpuan. Kahit na maubos ng pera, at naubos na nga ang kanyang pera, wala nang natira sa kanyang buhay at para sa kanyang buhay. So, what had come of it? Our point number 2. Ano resulta? Anong nangyari sa buhay ng babaeng ito? Ngayong naubos na ang kanyang pera. Ngayong, sabi niya, ginawa na niyang lahat, pinuntahan na niyang lahat, subalit wala pa rin nangyayari sa kanyang karamdaman. And the woman was there, but no one could heal her. Sabi niya, pinuntahan niya yung mga doktor, pero yung kanyang bleeding continues pa rin. She suffered many things of many physicians. Unang-una, that was her sole reward for trusting and spending. She had not been relieved, much less healed. Hindi siya gumaling at hindi rin siya nabigyan ng lunas ang kanyang karamdaman. She had suffered so much. That is what had come of it. Suffering. Nag-suffer lang yung babae nito. Subalit di naman gumaling. Seeking a cure, she had endured much additional suffering. Sa kagustuhan gumaling, tiniis niya yung mga additional suffering sa buhay nito. Kapatid, nakakalungkot, di ba ba? Na itong buhay ng babaeng ito, puros na lamang kahirapan ang nangyari sa loob ng 12 years. Of course, wala pa tayong nakaranas na ganyan, di ba ba? Yung mga nagda-dialysis kayo, even Pastor June, imagine, Pastor June, 3 times a week ang kanyang dialysis. And he's suffering now for about 5 years. 5 years na siyang nagpapadialysis. Imagine that. Yung babae ito, 12 years na nahihirapan. So that is the case of anyone who have not come to Christ. Lumapit sa mga doktor, pero dahil ito ay hindi pa sa nakakalapit kay Kristo, being under a sense of sin, have sought relief apart from Him. Kala niya, yung magpapagaling sa kanya, yung mga doktor, pero hindi pala. All that we do apart from Jesus in order to win a salvation will only cause us to increase suffering. Lahat ng ginagawa natin, nahiwalay si Kristo. Wala si Kristo doon. In order to win a salvation will only cause us to suffer. Dumaan siya sa mga doktor, naragdagan ng suffering. Kasi wala si Jesus. Wala yung tunay na nagpapagaling. So this woman, though she suffered much, was not getting better, but grew worse. No better after 12 years of medicine. Check mo din. So, marami, no? Ito, maaaring pumunta na siya sa Egyptian doctor who promised her health in 3 months, but only gets worse. Lumapit na siya siguro sa Syrian doctor who had great knowledge of occult sciences, but did her no better. Maaaring lumapit na siya sa isang Greek practitioner, paid her remaining money, and it is only a disappointment to her. Iba't ibang doktor na yung kanyang nilapitan. So, she spent all she had. Ubus na kayamanan. Now, she could not go to any doctor. Wala na pera. Sino bang doktor pupuntahan mo? Wala ka naman pambayad. Now, she could buy no more of that famous medicines or costly inventions. Yung mga lahat ng mga gamot na bago na maaari magpagaling sa kanya, hindi na siya makabili. Wala na siyang pera. So, ganun ang nangyari sa babae ito. She suffered so much dahil sa pangyayari sa buhay niya. So, absolute bankruptcy sets us free to go to Him who heals disease without money and without price. Ito naman ang maganda. Nung walang-wala na siya, now, there is someone who is healing without payment. It is free. It is time to go to Jesus. Yun ang ginawa ng babae nito. No need to pay Jesus to heal her. It's free. Without money and without price. Kapatid,
kung isa ka doon sa mga bankrupt, may mga karamdaman, hindi mo na kailangan bayaran ng sinuman, mayroong nagbibigay ng libre at walang iba kundi ang Panginoong Yesus sa buhay natin. Palakpakan naman natin si Lord. Because that's real. Imagine, this woman, no, nakaisip siya ngayon, wala sa pera, sino na lang mapupuntahan ko? Wala na! Wala na. But she heard about Jesus. No? Narinig niya ang patungkol sa Panginoon. So what she did at last, our point number, anong ginawa niya sa huli? Ano bang gagawin mo? So she came up behind him and touched the edge of his cloak and immediately her bleeding stopped. This woman was hearing about Jesus. No? Na itong si Jesus na to, no, ay nagpapagaling. Anong gagawin ng babae ito? Nakarinig ka na nagpapagaling. Will you not go to Jesus, hearing Him, healing every sort of sickness? Kapatid, walang tao na nakarinig merong magaling na doktor. Hindi ka pupunta doon. Walang bayad. Hindi ka pupunta. Walang bayad. Imagine, who can go to a doctor without money? Wala. But this, no, our Lord Jesus, amen, it's free. Amen? There's free healing. Amen? Merong pagpapagaling na walang bayad. No? Katunayan naman, the Lord is our great physician. Once we have known Jesus in our lives, He is now the healer. Just request, just pray to Him. We have experienced. Naranasan natin ito. Pag may karamdaman tayo, we immediately pray to the Lord. Lord, whatever I am feeling now, no, I will entrust it to you, Lord. Lord, we claim, no, we claim healing from your name. That is how simple it is. In the name of the Lord. Minsan, a silent prayer. Just like this woman. Hindi man siya nagsalita, no? It is only word that is from your heart. It is a silent prayer. If I can touch the edge of His cloak, I will be healed. Amen? Sinabi niya, di ba? She said, Matthew 9:21, ang sabi ni Mateo sa kanya, she said to herself, sinabi lang niya sa kanyang sarili, sa puso lang niya, if I only touch His cloak, I will be healed. That is how simple, no, the woman have done. What she did at last, it is only to touch, no, the hem of the cloak, the hem of the clothes of the Lord. Yung dulo lang, yung lailalang lang ng damit ng Panginoon, there is healing. Of course, it is not about the garment of the Lord. No? It is the power of God. It is the power through the Holy Spirit that make her heal. Di ba ba? If I only touch His cloak, what she did at last, kung mahahawakan ko lamang, this is our opportunity. Once we have said to ourselves, no, once I touch His cloak, I will be healed. It is how a simple prayer, faith, is answered. Alam niyo, nung yung babae, nung hearing only about Jesus, Jesus knew already about this woman. That this woman will come to Him and will ask for healing. Alam na ng Panginoon yun, di ba? Of course, Jesus is God. He knew everything. So, ganun na nangyari. No? What she did at last? Weaker and weaker she become, and her purse become lighter and lighter. She hears of Jesus of Nazareth, a man sent of God, who is healing sick people of all sorts. She hears attentively. Meron naririnig kayo tungkol kay Jesus. Kaya kapatid, it's nice to have you. Meron kang naririnig tungkol kay Jesus, pumunta ka ngayon. And the Lord welcomes you.
Amen? He welcomes all. Amen. Those who receive Him. So, she believes them. Amen? Naniwala yung babae nito doon sa naririnig niya. Doon sa mga nagkukwento, no? Mga marites. Mga marites na yun, no? Kaya napakagandang maging marites, no? Especially if you hear, no? If they talk about Jesus. Napakagandang marites yan. Oh, says, see, there is another opportunity for me, another opportunity. I will get in the crowd, and if I can touch the hem of His garment, I shall be made whole. Hallelujah. Ganon ang kanyang pananampalataya. Kapatid, meron ba tayong pananampalataya katulad ng babae nito? Mahawakan ko lang yung laylayan ng damit niyang gagalingan. See? Who told him? Who told her na siya gagaling? It is your faith. Kapatid, that is important, no? How faith is important into our lives. Kinakailangan may pananampalataya ka. Gagaling ako! Paggagalingin ako nito. Amen? Pag may karamdaman ka, sabihin mo, no, sa iyong sarili, sabihin mo kay Lord, gagaling ako, Lord, sapagkat ikaw ang aking manggagamot. Because you promised to us. Di ba? Ganun lang. Simple yung karamdaman, no? Just bring it with faith in us, in our hearts. May pananampalataya. Ayaw niya yung, gagaling kaya ako, Lord. No? Pagkatapos ng manalangin, yung di ba? Masama yung, Lord, sana pagalingin mo ko, Lord, let me be healed, no? By your power. Let me be healed, Lord, because we claim, Lord, that you are our healer. You are our great physician. Pagkatapos manalangin, gagaling kaya ako? Sinong matutuwa niya? Di ba? Matutuwa ba si Lord? Gagaling kaya ako? Claim! No? What the Lord has promised. He promised healing. Then, claim it. I-claim natin. Ang Panginoon ay talagang paggagalingin tayo sa buhay nito. Amen? Sa ating karamdaman. So, she resolved to trust in Jesus. What did the woman do? What she did at last? She resolved to trust in Jesus in full despair of doing anything else. Amen. Ganyan daw din dapat, no? Ito yung resolution natin, no? Trust in the Lord. Whatever happens. Trust in Him. Resolve to trust in Him. Yung ginawa ng babaeng ito, nanampalataya siya sa Panginoon. At anong nangyari? Gumaling siya sa kanyang karamdaman. Is there anything too hard for the Lord? Is there anything impossible to the Lord? Is the Lord hands very short that He cannot heal us? Is the Lord has no power to heal us? Kapatid, lahat ng mga bagay na yan, meron si Lord. So, it is about touching Jesus is the easiest and the simplest thing that she could do. Imagine, sisingit ka lang habang dumadaan si Lord. Di ba easy lang yun? And the simplest thing, nakita mo si Lord. Hindi ba gagawa ka ng paraan para ikaw ay makalapit kay Lord, para gumaling ka? Palalagpasin mo ba yung manggagamot? Ay, wala na. Ang bagal mo kasi eh. Diba? Remember Zacchaeus? He has to run ahead of Jesus. No? And climb a sycamore tree. No? Just to see Jesus. Gusto lang niya makita si Lord. Nakita niyo yun? Gusto lang niya makita. Hindi ba siya magpapagaling eh? Wala naman siyang sakit eh. Gusto lang niya makita itong Jesus na ito. But the best thing have happened to Zacchaeus. Di ba? Naka-receive siya ng salvation. Excited lang sa magitan ni Jesus, tinanggap niya buhay na walang hanggan. Forgiveness of his sins. No? Everlasting life tinanggap niya. So, it is the easiest. No? Si Zacchaeus, pandak yan, maliit na tao. Bakit? Gusto lang niyang makita si Jesus gumawa ng paraan. Di ba? Tayo ba? Kung wala pa tayo sa Panginoon, hindi ka ba gagawa ng paraan?
Nandyan si Lord, narinig mo, hindi ka pa ba lalapit sa Kanya? Hindi mo masasamantalay ng pagkakataon? So, touching also was the freest and most gracious, for there was not a penny to pay. Lumapit ka dito, nagbayad ka ng malaki sa doktor mo, no? Nakaubos mo na yung 1 million mo. Imagine, ko pastor, no? Nang nagka-COVID siya, pumunta siya sa Clark Medical Center, at anong nangyari, no? Ay, nagbayad siya ng 1.5 million. Imagine, COVID patient. Buti na lang ako, punta ako doon sa walang bayan. No? Amen? Pumunta ako kay Lord. Lord, saan mo ba ako gustong dalhin? Doon sa walang bayan. Kasi si Lord, di na pababayad, di ba? Pumunta ako sa JBL. No? I was there for 11 days and everything was free. Amen? Imagine ako, pastor, magkano nagastos mo? No? He was there for 1 month. No? So, 1.5 million. For me, even a single penny. Ewan ko kung mayroon binayad si Rosel. No? Wala man siyang binayad. Nagbayad ka ba? Wala. Sabi na, nilibre lahat. Amen? Kay Lord kasi libre. Diba? Amen? Pag may karamdaman ka, kay Lord ka lumapit, kay Lord ka umasa. Sino ba talaga nagpagaling? Si Lord. Diba? Sabi ko nun, hindi ako mamamatay. I resolve not to die. Hindi nga ako namatay. No? Sabi ko, I will live. No? I will, sabi nga, I will be a survivor of this pandemic. Then it happens. Nangyari nga. So touching Jesus was also the quietest thing for her to do, for she said nothing. Hindi man lumabas sa bibig niya anumang salita, but it is the quietest thing. But, sabi niya, it touches the Lord Jesus. Amen? Quietest thing. Lord, sabi lang niya, if I can only touch your hem of your garment, I will be healed. Sinabi lang niya sa puso niya. No word from his mouth. Di ba? She did not cry aloud like the blind man. Di ba yung mga blind men? Nung sila, Lord, Son of David! Have mercy on us! But this woman, she was so silent. Amen? So silent in her faith and in prayer. Amen? Pag nanalangin ka, kahit sa puso mo lang, naririnig ni Lord yan. Kahit hindi mo na kailangan pagsigawan. Amen? Puso, alam ni Lord yan. No? Si Lord kasi, alam niya yung laman ng puso. No? Sometimes you don't need to cry aloud, to weep aloud. Sometimes, this woman, silent but very serious in her request. But, so she kept her own counsel and pushed into the press. In absolute silence, she took a stolen touch of the Lord's word. Ganun ang nangyari sa babae nito. What she did at last, hinawakan niya ang laylayan ng damit. That is, sabi nga ay, a faith, no? A trust to the Lord. So, my dear hearers, friends, we can be saved in silence. Minsan, di mo man itaasan ng kamay, but in your heart, the Lord leads what is in you. Nababasa ni Lord. Like this woman, we have no need to speak any person of your acquaintance, not even your father or mother or anyone else. At this moment, while in your chair now, believe and live. Nobody will know that you are now touching the Lord. Amen? Kahit wala ka mang imig dyan, nababasa ni Lord yung puso mo that you have touched Him by your simple word of request to the Lord. Nababasa niya. You don't need to cry aloud. You don't need to shout sometimes because the Lord hears even a silent prayer. Naririnig ni Lord yan. So our conclusion, do as this woman did. Kung anong ginawa ng babae ito, gawin natin. Sabi niya sa verse 45, who touched me? Jesus asked. Hindi ba niya alam ni Lord? Does the Lord knew who has touched him?
her touching? Yes, the Lord knows. Just want this woman to testify about the goodness of the Lord. Amen? Gusto namin yung marinig sa iyo. No? Anong sabi dito? In the presence of the people, in verse 47, all she told why she had touched him and how she had been instantly healed. In the presence of His people, kapatid, kapag pinagaling ka ni Lord, kapag ikaw ay nakareceive ng kaligtasan, we will testify to glorify the Lord Jesus. Amen? Pag may ginawa si Lord sa iyo, will you still keep silent? No! You will be, speaking. No? We will be talking about Him, the goodness of the Lord. This is what the woman have done in the presence of God. Ano sasabihin ni Lord? Daughter, your faith has healed you. Pray this. Kapatid, sinasabi sa inyo, Lord, in your silent prayer of now receiving Him as your great physician, as your Lord and Savior, your faith has healed you. Let us all stand.